create. Sa panahon ngayon, pop trade ang tatagal. Pop trade. Pop trade. Sa panahon ngayon, kailangan mong mag-aral. Sa pop trade may libreng tutorial at seminar. Kailangan lang magsikap, madali kang aangat. Sa pop trade, welcome tayong lahat. Di kailangan mangamba. Sa pop trade, pumunta ka na. Naghihintay, handang gumabay. At tutulungan ka. Yan, nakalive na tayo, kuya. Ayan, magandang gabi sa inyo, mga kaprinting. Magandang gabi sa inyo mga ka-printing. Ayan, may sabi. Welcome back sa ating Pop Trade TV. Ayan, so andito na naman po kami para sa another knowledge. Yes, Ayan, para sa oo. ating DTF. So, magbo-bootleg tayo ngayon, mga kaprinting. Oo, So, dyan lang kayo. Stay Yes, tuned. oo. Marami kayong matututunan dito sa bagong proseso na ituturo sa atin ni Kuya Dan. Yan, si Kuya Dan. Usong-uso kasi ngayon yung sa clothing line, di ba? Napakagandang idea na makukuha nila dito na pwede nila idagdag sa service nila yung bootleg, paggawa ng bootleg. Ayan, so mga kaprinting, maganda to. So, dyan lang kayo. At yan, bago tayo mag-start, syempre, pa-share naman po nung aming live. Yes, oo. Tsaka wag po kayong mahihiyang mag-interact po sa ating live ngayong gabi. So, pwede po kayo dyan mag-comment sa mga questions po para mas malinaw po sa inyo yung proseso. Kapag may medyo nalalabuan po kayo, pwede po kayo dyan mag-comment para mas ma-clarify po namin sa inyo. Ayan, so, mga kaprinting, nadadagdagan yung printing services natin sa DTF. So, kahapon, kagabi pala, sorry. Kung napanood nyo kami ni Jaja, so nag-press tayo sa leather. Ayan. Ano yun? Yes. Ayan. Ayan. Aalis lang saglit si Jaja. So, nag-press kami mga ka-printing sa leather, sa, ano man tawag dito, sa eco bag, yung non-woven fabric. So, kayang-kaya yan ni DTF. At yan, may isusubukan pa kami sa mga susunod na araw. So, lagi po kayong manood ng Pop Trade TV. At yan nga, sa mga nagtatanong, nag-aalangan bumili ng DTF. So, napakaganda talaga mga kapatid. Huwag na kayong magdalawang isip kasi yun po. Dito sa Pop Trade, hindi lang dun, focus ni DTF is t-shirt printing. So, dito sa Pop Trade, i-explore natin yan kung ano pa yung pwede niyang paggamitan. So, yan mga kapatid, ano yan, trend na trend ngayon yung DTF printing. Napakaganda talaga. At yun nga, yung nagtatanong kung kailangan pa ba ng cutter platter. So, yan, si Sir, naalala ko lang ulit, tinatanong niya ako kung kailangan pa ba ng cutter platter sa DTF. So, hindi na, Sir. Yun yung kinaganda niya. Ayan, si Kuya Dan. Hi. Tuturuan tayo ni Kuya Dan. Magandang gabi sa inyo mga ka-printing. Ayan na. Pasensya na kayo no kahapon kasi dapat talaga yung itong live na to no yung pangako namin no. May emergency kasi May kami emergency kahapon. lang si Kuya. Ako pala. Ayan, so tutuloy na natin yan Oo. ngayon. Ito po yung pinangako namin yung photographic na design no. Marami rin kasi gusto makakita talaga ng mga ka-printing lalo yung mga wala talaga masyadong idea ano ba yung DTF no. Isa sa pinakaunang-unang tinatanong sa amin, kaya ba mag-print yan yung picture? Photographic na. O yung photographic, yung picture talaga ng tao. Kasi more on nakikita kasi natin mga cartoons, no, yung mga vector na design, no, yun yung nakikita natin. So, yan. Yung mga parang solid colors lang siya, no. So papakita namin sa inyo mga ka-printing. Kayang-kaya po kasi printer lang din naman po ang gagamitin natin. So kung ano po yung kayang gawin niya sa pigment, no, yung mga naka-pigment, naka-sabli, ganun din po kayang gawin ng DTF, no. So sa output na to mga ka-printing, haluan lang natin ng kaunting style. No. Yan. So, Hindi lang paano? photographic yung ilalagay natin. So hahaluan din natin siya ng ng half tone
Yun, may half tone Pero ako. auto half tone lang tayo. Mga kaprinting, hindi kami professional sa pagde-design ha. Ito po ay ano lang, magaling lang kami mag-cut, copy, tsaka paste. Oo, hindi kami professional graphic artist. Yan. Yan. Mga ano lang kami, mahilig lang mag-explore. So, lagi kayong manood ng ng Ayan. Pop Trade TV. Kokopyahin ko lang yung mga yung mga materials kay. Okay, sige kuya. Oo. Baka may mga mag-comment, basahin mo muna kay kung Ayan, ano, nahiya pa hinihintay sila natin. mag-comment eh. Wala pa. So yan mga kaprinting, kung may questions kayo regarding nga po dito sa ating DTF, Eco DTF, yung mga may Eco DTF na dyan, yung may Melt Pro, yung ating mga unique product, yung Vent Pro. So kung may questions kayo, wag po kayong mahiyang mag-comment. Ay Oo. kuya, may nagre-request. Ayun, sa mga gusto mag-request pala ng mga live demo, pwede rin po kayo mag-request sa amin. Anong request na nakaraan? Kanina may nag-chat sa akin si Sir JC. Sabi niya, pwede daw natin i-live ulit yung card max natin. So, ayan sir, magre-request lang kami ng demo unit. So, ila-live po namin yan ulit. Yan. Ayan, okay. So, meron pa tayong meron pa tayong isa pa yung sa DTF na request hindi pa natin napagbibigyan. Ano After yan, sir? siguro nito, okay, Sige. mag-print tayo sa payong. Ayun, oo. Ayan, tingnan nyo Yun pati yung sa payo. may mga gusto kasi makakita. Yung ganong klase kasi ng tela. Madulas Alam mo, ang yung- hirap kasi mag-print sa sa payong. Madulas Lalo yung pag tela DTF yung gamit mo. Mm-mm. So, ang the best talaga dyan, Vinyl Magic at saka itong DTF. Yeah. Kapit na kapit talaga siya mga kaprinting. So, yan. Abangan nyo po yan. Nila-live din natin yan, mga kaprinting. Kailan ba yun kay? Hindi, lagyan mo na ng date. Bukas, pwede na. Kaya Ay, na. wala pala ako bukas. Wala ka, no? Nagpaalam Si ka nga Judge. pala. Ja. Yes, live natin sa Sabado yan, Sabado. Sabado. Saturday. Mga kaprinting Saturday. Bukas, tignan natin kung ano yung anong request na pwede masishare. namin pagbigyan dun sa listahan, no? Ila-live natin yan. Teka lang dyan, hindi pa ako ready dito eh. Asan na yun? Yung kinopya ko. Ayun, nandun sa taas. May magic yung laptop na yun. Oo nga, yan. Tapos bubuksan ko yung Photoshop. Okay. So, yan. Hintayin muna natin magbukas yung Photoshop dyan. Oh. Ten. Habang wala pang baka meron kayong mga question, no, bago natin simulan yung bootleg. Hindi ako masyadong familiar dito sa bootleg. Nakikita ko lang kasi. Nakikita ko lang kaya na tinawag siyang bootleg? nakalagay kasi doon English eh. Hindi ko Yun maintindihan. Hindi, joke lang. Hindi, parang mga ano siya eh. May nakalagay doon eh. Parang mga 15 years older na design tapos hindi siya hindi naka-registered o hindi siya naka-license, no. So yung iba gumagawa sila yung mga sariling gawa. Ayun yung pagkakabasa ko doon. Pero baka may iba kayong explanation mga kaprinting. Ano ba yung bootleg, no? Para matuto rin kami sa inyo kasi hindi kami talaga aware. Nakikita lang namin na bootleg yung tawag doon. Tapos nakikita ko yung mga design, no, para siyang pinagsama-samang mga image na mayroong text, no. So naisip ko na since mag-print kami ng photographic, yun na ang gawin namin. Tapos magpo-produce din kami ng sariling design. Hindi namin pag-aari mga kaprinting. Ito ay design galing lang sa internet, no. So wala kaming plano ibenta to or kung anong gawin, for educational purpose lang itong gagawin namin kasi merong mga involved dito na picture. Oo. Itong gagamitin nating content. Para lang magkaroon tayo ng idea paano siya sa point of view namin kung paano namin siya gagawin. Pero may kanya-kanyang style kasi yan kayo. So, itong style na gagawin ko ay yung style na meron tayo. Rico ga. Iba yung tingin mo na naman. Bakit ba? Ba't So, ito mga kaprinting na pwede na siguro tayo mag-start Ayan, kayo. sige, No? mag-start na tayo. Oo. Start na tayo. Sige, just switch muna dito sa screen. So, ito mga kaprinting, nandito tayo ngayon sa Photoshop. No? Sisimulan natin yan step by step. No? Pero inipon ko na yung mga files kasi alam nyo naman, itong laptop. Ay, ano yan? Teka. Joke lang kayo. Joke lang. So, start tayo mga kaprinting. So, uunahin natin, magpa-file nyo muna tayo. No? Ito ay Photoshop 20cc, 2019? 2019, okay. So, meron yan dito A3 kasi A3 yung printer na gagamitin natin mga ka-printing. So, itong A3 ang gagamitin natin dyan. So, naka 300 pixel dito sa bandang kanan. Then, i-maintain natin yung color mode sa RGB kasi kapag ginawa po nating CMYK yan, mga ka-printing, CMYK color, hindi tayo makakapag-save ng .png. So, hindi niya supported yon. So, RGB lang gagawin natin, mga ka-printing. Kasi, kailangan natin mag-save ng PNG, no? Hindi kami kasi familiar dun sa, mas maganda kasi daw gumawa dun sa, sa AI, no? O yung mga Illustrator. Hindi lang ako marunong kasi talaga dun. So, ito lang yung alam namin. So, ito yung kaya namin ituro sa inyo, mga ka-printing.
So, create tayo. Yan. Simple lang itong gagawin natin mga ka-printing. Hindi naman kami pro. Talagang ano lang, basic lang kami. Cut, copy, paste. Alam namin gawin eh. So, pero sa abot ng aming makakaya, itatry namin maituro sa inyo. Okay? So, meron ako dito mga materials, no, galing lang din sa internet, no, isang sikat na basketball player, no, para magkaroon lang din tayo ng idea na ito po ay kumbaga, para dun sa copyright infringement, hindi po namin ito wala kaming plano ibenta or anything na gawin dito. Talagang for educational purpose lang itong mga material na ito. So, una-una natin gagawin dito mga ka-printing, yung background. Ito, okay. Ayan. Gagamitin natin to. Idadrag natin dyan yung background. Siyempre, siya yung pinaka nasa ilalim na layer eh. Ayan, di ba? Well, kaya yan, kuya. Kaya yan. Lupit talaga. I-hapto natin. So, isi-select all nyo, tapos cut, no? Control X na lang shortcut. Cut. Tapos lipat tayo sa dito, tapos Control V. So, medyo maliit siya mga ka-printing na palalaki natin. Dito kasi sa okay lang naman eh, kasi background lang naman siya. So, palalaki natin ganyan. Yan, sasakupin natin. Okay. So, ngayon, habang ito nandyan na siya sa background, no? Kung naalala nyo yung auto halftone, balikan nyo yung episode nung nakaraan, meron tayong auto halftone na in-install. I-halftone natin siya. Nandito siya sa actions. Kung wala pa kayo nito mga kapatid, balikan nyo yung episode nung Monday. No, may free tutorial din kami doon. Ito. Hanapin nyo tong Epic Halftone. Quick Halftone, i-click nyo lang yan, tapos play. Okay? Okay na. Ang bilis. Ang bilis na. Hindi pa. Medyo na. Mabilis lang sana to. Bagal lang talaga yung laptop mo. Ayan. May tinuro sa akin si Sir nakaraan si Sir Dave Erickson Karingal. Nagpunta nung magsasara tayo na galing Batangas. Ay, oo. May mas maganda daw na dito, mapapaganda pa daw natin to. So susubukan natin 'yon sa ibang mga araw. Yan. Yung software na 'yon, okay. Yung halftone? Oo, yung pag-halftone na style na yun, mas maganda daw yun eh. May tinuturo siya sa akin. So, ito mga ka-printing, no, i-disable lang natin yung ibang layer na hindi natin kailangan. Tapos buksan natin tong quick halftone na folder. I-disable natin yung black. Yan. So, para hindi natin magalaw yung hindi gumalaw yung quick halftone natin, lock lang muna natin pansamantala. Kasi may gagawin pa tayong ibang mga design dito eh. So, close natin yung isang design natin. Pero importante mga ka-printing, pag nagle-layout tayo, lagi tayo mag-save. Mahirap na pag nag-crash. Lalo na pag yan ang gawin. Oo. Delikado. Tapos save lang natin dito sa live. Ayan, lagyan natin. Bootleg sample. Bootleg. Ayan. Gagawa tayo ng tingnan natin. Magiging output, tingnan natin. Kung magaling ba akong gumawa. Tingnan natin. Magaling. Tingnan natin kung makukuha ko yung paggagawa ng mga ganun. Ayan, tapos ilalagay natin to, gusto ko kasi to, yan, clip art na yan. Ilalagay natin yan. Si LeBron James. Ayan, nangolekta na ako ng materials eh. Tapos, meron ako nagustuhang font, dinownload ko na rin siya. Ito, Razer Sport. I-install ko dito kay yung font na to. So, ganyan lang, install natin, dinownload natin po, double click lang natin yan. Kahit, yan, itong OTTF, yan, tapos install. Yan. So, kapag na-install na natin yung font na yan, lalagay natin dito. Maglalagay tayo ng dito sa bandang ibaba. Yan. Palakihin natin. Mabilis lang to mga ka-printing. So, Lebron. Yan. Tapos ano ngayon? Yung niya, yung text. Yung text, nakalimutan ko. Siya yung naginsan niya. Ano ba yun? Ayun, Razers. Yan, Maganda-ganda ng font na ito. Pang Diba bagay, no? sport. Oo, pang sport. Tapos, layout, sa baba lagay natin yung niya. Kanyang apelido. Yan. Testing na. Maganda kaya kalalabasan nito kay. Siyempre. Mukhang maganda no? Tingnan natin to mga ka-printing, baka magustuhan ninyo to. Yan, pwede nyo hingin yan kay Kuya Dan kung gusto nyo rin mag-print sa shirt. Sample lang to, sample lang naman to eh. Yan.
Tapos kulayan natin. Mamaya na natin kulayan. Teka nga, bubuksan ko yung ano. Buksan natin yung black para mas makita na natin. Yan, ilagay natin yung black. Yun. Buksan muna natin siya. Tapos gawin nating red yung text dito sa taas. Yan. Yan. Tapos gawin nating Ang white. ganda niyan, kuya. Yan. Si Lebron James. Okay, tapos lagay natin ng stroke siguro to. Para kitang-kita. Hindi makita eh. Yan, mga 8 points lang. Pwede na yan. Stroke. Tingnan natin kalalabasan ito kung maganda ba. Tapos, ilagay na natin yung isang clip art natin ito. Ilagay natin siya dyan. Tingnan natin. Oop. Ayun oh. Dadang ko. Ay, dunk ba yan? Layup yan, layup. Ah, Ewan ko anong layup. gagawin niya dito. Hindi baka magkakape lang to. Magkakape lang siguro siya. Ayan. Baba natin konti. Ayan. Testing. Tapos, lagay natin yung logo. Mayroon siyang logo ako nakuha dito kay ito. Ayan. So kaya tinatawag siyang ano, kuya, bootleg. Yan yun. Siguro. Pinagsama Ginagaya sa ko lang naman. Hindi ko talaga alam yun kay. Pero baka ito na yun. Yun yung understanding namin. Pasensya na Kaya kayo. pala- Kung baka may, kaya pala- baka may siya- nakakaalam siya sa inyo pala. mga kaprinting. Hindi talaga namin. Wala kaming idea talaga. Pero maganda kasi siya pakinggan Tsaka eh. makakatulong din to sa inyo talaga mga kaprinting. Oh, yung iba gumagawa nito anime eh. Oh, anime. Tapos gusto ko medyo ano siya kay kasi kita mo naharangan yung mukha nito. Oh. So gagamitin natin to ng style. Asan na yung ano? Artwork na original. Ayan. Bakit ganito? Papasok mo siya dun sa ano, sa loob. Oo, kailangan nandun siya eh. So ayan. Gagawin ko muna, kiklik ko tong layer na original artwork. Kukuha ako na siguro ganito kalaki. Yan. Tapos ko control C ko. Ibig sabihin kakopy ko yung area na yan. Nakopy ko na, so nasa clipboard ko na. No, babalik ko na ulit. Ngayon, ilalagay ko siya dito sa loob nung ano, okay. Loob ng? Etong logo. Yan. Ilalagay ko siya sa hindi. Ito. I-select ko ngayon itong logo. Ito magic wand. Okay. Yan, select ko. Tapos ipe-paste ko yung kinopya ko kanina sa loob, paste into, no? Mode. Ay, mali. Edit. Asan na yun? Saan yung paste into? Kalimutan ko na to ah. Ayun, paste special. Edit. Paste special, paste into. Ayun, Para nandun siya. pumasok siya sa loob. Oo, nandun na siya sa loob, nakita mo. Ibababa ko konting opacity niya. Yan. Para siya naging ano ngayon kay. Oo, yan. Pagka-transparent na siya. Oo. Pero may ibang style yan, pwede ko naman anuhan yun. Kaya lang, kapag nilabuan ko kasi ito, mawawala yung kulay eh. Kapag ito yung nilabuan ko. So, konting-konti lang naman para meron siyang konting shade na hindi siya na ano. Tapos, lagyan natin siya ng text na kakaiba sa baba. Meron ako dito ni ready. Ito. Saan na yun? Signature. Ito. Yan. Ariel signature. Dito signature ni Ariel ah. Ayan o, ganyan siya. So, testing natin to. Yan. So, yan na. Meron na tayo mga kaprinting, no? Pwede na yan. Ibaba natin konti, parang masyadong mataas eh. Na-excite lumipad eh. Yung mga ganyan design, no, mga ka-printing. Kapag Yan. print niyan sa DTF, mukhang mamahalin. May space pa kasi dito sa baba. So, mas maganda dito lagyan natin ng ano, ng font. Ibahin natin. Gawin natin yung signature na ano, yung pinili ko kanina. Yan. Yan. Ano nga, Ariel yun eh, no? Ariel. Yan. Ayan, pwede oh. Okay, diba?
Ayun. O, di ba? The King. Oh. King. Oh. Ewan ko, yun ang tawag kasi sa kanya eh. Mm-mm. Di ba? Yan, so hindi siya masyadong kita eh. Maganda to, lagyan natin ng stroke na yan, pwede na siguro yan, no? Ayan. Ay. Wala. Meron ka Sagit lang, makaka-printing ha. May lumalabas dito kung ano. Ewan ko ba yan sa laptop na yun? Puformatin ko talaga to eh. Nagpapa-format na nga yan, kuya eh. Yan, yan. Ay, medyo natin. Gray natin ng konti. Yan. Yan. Eh, bakit kinancel? Yan. Oh, pwede na. Sige. Testing lang to, mga ka-printing, no. Hindi kami professional eh. Tapos rightly, copy na lang natin yung yung layer. Hindi ko makita. Copy layer style. Asan yun? Wala. Bakit walang copy layer style dito? Ayun, sa baba. Ayun, tapos paste natin dito. Para magkaroon siya ng lumutang-lutang siya ng konti. Yan. Ayun, oh. So, ngayon mga ka-printing, kapag ito ay disable ko na yung black dito sa quick halftone para isave na natin siya ng PNG. Aalisin yung... Pero save muna natin syempre yung PSD natin. Ayan, nag-save ako mga ka-printing. Aalisin na natin yung black kasi isi-save na natin siya, ipiprint na natin kay. Okay. So, ang halftone no, kuya, Yung background. bagay sa black talaga na Oo. fabric. So yan lang siya mga ka-printing pag sinave natin. So yan lang. So para ma-check din natin kasi photographic siya design. Ayan o. Hindi po yan vector mga ka-printing. Yan. Yan siya. Okay, so testing pwede na siguro to okay, no? Pwede na yan, kuya. Tapos yun nga, isi-save nyo as PNG. Save natin as PNG. Okay. Save as PNG. Bootleg sample. Yan. So, wag nyo kakalimutan mga ka-printing mag-save ng naka-RGB. Naka-RGB. Kasi madalas 'di ba kapag nagla-layout tayo, lalo yung mga dating yung nagpipigment pa tayo, naka-CMYK lagi. CMYK Para mas lagi. malapit yung kulay nung design natin doon sa nile-layout natin kasi masyadong matingkad ang RGB. Ang problema nga lang kasi kapag sa DTF ginawa po natin 'yon, nag-CMYK tayo, hindi natin masisave na na PNG. Wala tayong ganong option. So JPEG lang pwede. Pag nag-save naman tayo ng JPEG, ipinasok natin sa AcroRip na software, para po kayo nagprint ng isang buong papel. Kasama yung white background, ipiprint niya po yun. So kaya gumagamit tayo ng PNG or AI supported yan, TIFF. Ayan. So, save nyo na lang as PNG, then, ayun lang, idadrag na nila sa AcroRip. Tapos Oo. print. Okay. Tanggal mo kayo, may lalabas dyan. Alin? Hindi lumalabas oh. Labas Oh ka. my- May labas mo doon sa Sa... Ay, ito. Dahil labas mo yung mo. Tanggalin mo muna yung live. Mamaya ko Hindi naman ko ano. Ayan. Sabi. Alis ka muna dyan. Refresh mo muna. Walang Yan. lumalabas na comment eh. Busy pa sila manood eh. Ayan mo. Ayan. So, mga ka-printing, no, tapos na tayo dito. Ayan. Ano bang lalabas dito? Bubuksan na natin yung AcroRip. Ano lumabas dito kay. Sara na natin mga ka-printing, na-save ko na eh. Yan, nandun na. Yun, bootleg sample. Tingnan natin. Yan. So, doon naman tayo sa may AcroRip. Paano siya ilalagay. So, ganun lang pala siya, no? Mm. Ano yun? May ads. May ads. Kape daw. Nag-advertise pa dito sa live Kape natin. daw, kape. Ito. So, buksan natin yung AcroRip na mga ka-printing. Ilalagay na natin yung sinave natin na ito, bootleg sample.
Actually mga ka-printing, nakapag-print na kami nito, no. Inulit lang namin, no. Pinractice na namin siya kasi para mabilis tayo kasi pag hinintay natin yung printing nito, tagal. Tagal, 20 minutes. Oo, 20 minutes tagal maghihintay tayo na napakatagal. Pero mga ka-printing, dyan lang kayo kasi magpipress tayo. Magme-melt tayo tsaka magpe-press. Si Ate mo kayo naman ang magde-demo na, no. So, same, papakita ko lang yung settings, no, mga ka-printing dito sa AcroRip pag na-save na natin siya. Ayan, mabuksan natin yung ano. Nasa desktop siya kayo, no. Saan na yun? Ito sa live. Mas ito yung bootleg sample. So naka E3 na to mga ka-printing. Yan. 1, 2. Teka, nag-PNG ba yung sinave ko? Parang hindi. Ako PNG na yun eh. Hindi ko yata na-disable yung ano, background. Ang tagal niya. Oh. Parang. Na-disable. Ay, hindi na-disable kay. Mali. Isa pa. So mali tayo dito mga ka-printing. Buksan ulit natin yung Photoshop. No. Tingis pa naman yan. Hindi, okay lang. Para hindi tayo magkamali. Kasi, ito mga ka-printing, tingnan nyo. Nagkamali ako ng save. Na-save ko siya ng PNG pero hindi ko na-disable yung white background. Yung pinaka-background dun sa Photoshop. Makapansin nyo dito sa bandang kaliwa mga ka-printing. Dapat po yan, transparent na yan. Hindi siya ganyan puti yung ano, nakaputi yung background niya. Pagka nagpa-print tayo niyan, pati yung puti maipiprint. So, nagkamali. Okay, Diya pabalik nga yung ano. Diya, pabalik yung sounds. Yan. Sige nga, ikaw nga kay. Ayan mga ka-printing. Yun, okay na. Okay na. Ayan. Tayo nyo lang mga ka-printing, maganda to. Yung mga may gusto ng design na to, mag-comment na kayo. Pwede nyo hingin yan kay Kuya Dad. Bibigay natin. Pag-aralan ninyo, bibigay ko yung buong folder, testingin nyo lang. Mag-practicean ninyo. Baka mas mapaganda nyo pa o baka mas kaya sa bagay. Kayang-kaya nila gumawa na to. Simple lang sa kanila to kay. Alam na alam nila to. Oo. Buksan natin yan. So, yan na siya. Then, ito yung background doon, hindi ko na-disable kay. Kaya may white pa siya. Oo, So, dapat yan po yung mangyayari. Ganyan siya, yan. Ganyan siya dapat. So, yan ang dapat natin i-print. Yan. So, sisave natin siya as PNG. So, nagkamali ako doon mga ka-printing. No? So, wag po kayo gagaya sa akin. Yan, para makita nyo rin na kapag ganun yung pagkakasave nyo, mayroon talaga siyang white background. Hindi siya magiging Yan, ganyan dapat siya. Mm. Okay. Yan. Okay. Hop. 99%. Okay, save na. Pwede natin X mga printing. Babalik tayo ulit doon sa AcroRip. Bubuksan natin siya ulit. Yan. Tagal Wala talaga lumalabas. Oo, mga kaprinting, kung kayo po may comment na walang lumalabas dito sa screen namin, Hindi namin so makita. di namin makita. Mamaya manghuhula na lang kami. Yung iba mag-PM na lang po. Opo, nadidelay Kung meron kayong kasi tanong. minsan eh. O kung meron kayong mga gusto, kung meron sino may gusto nito, bigay natin yung file kayo. Testing lang naman, sample lang naman to. O, actually lahat naman to galing sa internet lang. O. Tapos buksan natin, bukas tayo ng bago. Ayan, ito. Ayan, PNG na to. Tagal Close nga muna natin to. Ay, magsara. Ayun. Saan tayo magsara nito? Ayun. So, buksan na natin tong Naka-PNG. yung sinave na natin ng ano. Nagkamali kasi tayo kanina mga ka-printing. Ito pinrest natin to nung nakaraan. So, yun nga yung sabi ni Sir Dave. Dave Erickson. No? Mapapaganda pa daw tong ginawa natin nung nakaraan. So, ayan mga ka-printing, makita nyo sa bandang kaliwa. Ayan yung na transparent na siya. So, makikita na natin yung output niyan mamaya. So, mga ka-printing sa settings naman sa AcroRip ng ganito,
Same lang din sa ginagawa natin. So, i-mirror natin siya. Naka-mirror yung dito sa printer settings, no, mga ka-printing, syempre 1320 by 1400, L800 yung printer natin. Then dito naman sa resolution white and color, no, kung gusto natin ng mabilis, no, 720p natin, 1440 by 720p. Yun nga lang, magdadrop yung quality nito ng kaunti. Kung bago printer ninyo, pwede pa. No, ang speed nyo, ang diferensya ng speed ng 1440 by 1440 versus 1440 by 720p, halos kalahati po yung speed niya eh. Malaki yung ano. Malaki. Kung 20 minutes yung 1440 by 1440, kapag ginawa nating 1440 by 720pk, Halos kalahati. 10 minutes mga ganon. 10, 11, 12 minutes. Malaki yung yung speed niya pero magda-drop yung quality ng kaunti. Pero kung bago yung printed ninyo, halos hindi pansin eh. Hindi nakikita. Oh. So gagamit tayo ng 1440 dito kasi demo unit to, matagal na to kay yung ating printer. Then color dot size medium plus large pareho. Color then ink channel YK WWMC. Then ink limit 40% lang tayo, tapos yung white 60% lang ang gagamitin natin. Then dito sa white, pwedeng gradient, no, pero kung gusto niyo mas matingkad siya, pwedeng 100% 100% white under any colored pixel. So yan ang gagamitin natin. Then 5px mga ka-printing. Yan yung decrease white sa ilalim, sa loob. Medyo papasok yung white sa design para hindi siya kita kapag pinress siya. Kasi kapag naka 1 po yan or 0, Lalagpas pantay dun na sa- pantay. Oh, makikita mo sa gilid may puti sa gilid Lumalagpas. yung mga design ninyo. So ito yung control ng ito yung decrease white na sinasabi. Yun yung control niya. Medyo papasok siya sa loob. So pwede niya adjust hanggang 10 yan. Hindi ko pa natatry yung mga ganon, pero hanggang 5 lang ang na-testing ko. Okay naman. Okay na ako dun sa white. Sa white tuloy sa 5. 5px. Then since color ito, may colored ito tsaka white, ang settings natin, kailangan naka-print color first tsaka color plus white. No? Kung gusto naman nating damihan mga ka-printing, kapag binago kasi natin to dito sa copies, ginawa natin kunyari, kailangan natin 5 ganyan. Kailangan baguhin mo din dito sa color settings. Kasi pareho sila. oo, magpiprint diyan yung white lang. Pag kailangan pareho sila, pantay sila, may bilang yung color, may bilang din yung white. Oo. Okay. So print. Pag print mo 'yan, ayun na, ready na. So pag print natin, hintayin nyo na lang mag-loading ito mga ka-printing. So, meron na tayong ready print na mga ka-printing na mapakita namin sa inyo. Hindi pa ito na may melt. Oo. So, si Kay na magde-demo sa inyo yan. Ayan. So, wait lang mga kaprinting. Dito, sa isa. Ayan. Ready na si Kay. Bulaga. May mic ba ako? Ayan, meron ba? Meron. Okay. Ayan, so mga kaprinting. Ayun na, naisad na natin sa sa ating DTF printer yung, saan ba? Saan ba yun? Ayan. So, nag-ready na kami. Ito siya. Ayan. So, ito ay na-powderan na natin. Ngayon, papakita natin yung process ng melting. So, ang gagamitin natin syempre is yung ating Melt Pro. Ito yung design niya. Ayan. So, ayan yung kakalabasan ng ating nilayout dun sa Photoshop. So, ayan yung tinatawag na bootleg. Yan na. Sa mga gusto ng design na to, pwede nyo hingin kay Kuya Dan. So, ayan po. Gagamitin natin ulit yung ating Melt Pro. So, itong Melt Pro natin ay new version na mga ka-printing. Naulit po namin, new version na siya. So, makikita nyo dito yung drawer niya, yung surface ng drawer niya is aluminum na po yan. So, mas pinatibay natin itong Melt Pro. At yun nga po, mas maganda kung meron po kayong Ventro. Maya-maya po makikita nyo kung ano bang tulong ni Ventro. So, isasalang natin siya. Ayan. Then, meron naman pong guide kung ano po yung settings natin. So, naka 300 tayo. Ayan. So, pindutin nyo lang yung square button para ma-reach niya yung 300 temperature. Yan po yung ating recommended. Yan. So, ito yung ating VenPro. So, yung VenPro natin mga ka-printing is new version na din po. So, yung dati is
sarado po kasi to. Ngayon, ginawa natin siya ng viewing window. So, para nakikita po talaga natin yung higop nung gas. So, yung polyacrylamide gas na masama nga po sa ating kalusugan. So, kaya ginawa si VentPro para hindi natin siya malanghap. So, ayan po. Meron siyang expandable air duct. So, yun nga po, pwede kayong mag-request sa amin kung masyadong maikli po ito. 1 meter na, yung pinaka-standard natin. So, kung gusto nyo pang pahabaan pong yung ating air duct, yun, message nyo lang po kami mga ka-printing. So, ito yung mga may Melt Pro na po. Napakaganda kung o-order kayo. Papartneran nyo ng VentPro kasi nga masyadong mabaho yung usok. Masama yan sa ating kalusugan. So, habang hinihintay natin yung, ano ba tawag dito? Yung, ayun pala, kuya. So, may nagtatanong minsan, okay lang ba na matagal sa loob si film? So, wala pong problema yan. Hindi po yan magka-crumple. Hindi po yan masusunog. So, yan po yung advantage ng ating Melt Pro. Kaya talagang napakaganda po nito kumpara sa sa ibang ginagamit nating pang luto sa ating film. Hindi po yan masusunog kahit na tumagal po siya dyan sa loob. Yan. So, nagka-countdown na siya. 3, 2, yan. So, square button lang ulit pag nag-alarm na siya. Then, eto po. Tignan nyo po yung usok na lumalabas kapag nagme-melt tayo. So, sa tulong ni VentPro, ay, bumabalik kasi wala tayong butas. Ayan mga ka-printing, dito po pupunta. Ayan, kung nakikita nyo po, ayan. Diyan po lalabas yung usok na dapat ay malalanghap nyo. So, kung meron po kayong ganito, VentPro, so yung air duct nyo, itapat nyo lang po dun sa bintana or magbutas kayo sa wall. Ayan. So, hindi natin siya iwas sakit tayo. Yan, lalo na kung marami kayong project, kada isang bukas nyo na ito, syempre malalanghap nyo po yung usok. Okay. So, ayan. Pa-ready na siya. Tsaka ito pa po, napakaganda ng melting ni Melt Pro. Pantay po yan mga ka-printing. Kesa po gagamit kayo ng heat gun, magkukonsumo ng oras natin at napakahalaga ng oras kapag ka nagdi-DTF printing. So, ayan po. Sa Melt Pro, hintay lang kayo ng 30 to 40 seconds mga ka-printing. Then, pantay na yung pagkakaluto niya. So, ayan po. Ipipress na natin siya sa ating t-shirt. Okay. So, may gugupitin lang akong part. Ito yung black na guhit. Ayan. Ayan, para mas maikli. Ayan, pantay. Ayan, so try natin itong ating bootleg. So meron kami ditong black t-shirt. So ang gagamitin natin is Cialex mga ka-printing. Ito ba yun? Large, okay. Ayan. So sa pagpipress po ng tawag dito ng DTF print. So, kailangan i-pre-press muna natin siya ng 5 seconds po. Yan, para pantay na pantay yung ating fabric. Yan. Tsaka yung recommended po na pressure dito mga ka-printing kapag ang pre-press natin ay half tone, may half tone. So, wag pong masyadong madiin yung pressure. So, recommended po is light lang. Yan. So, dapat ititest nyo muna yung pressure ng heat press nyo bago nyo pubuksan. So, yan. So, press na natin siya. Yan. Taas ko lang po. Okay. So, ang settings natin mga ka-printing is 180 po. Kasi yung Teflon, saan po nilagay yun? 180 temperature, then 15 seconds time. Okay, so ayan. Ay, set ko lang ulit yung ating time.
Okay. Then, press. So, tignan natin mga kaprinting kung ano yung itsura ng bootleg design sa black t-shirt. Yan. So, 15 seconds. Okay. So, yun. Gaya ng ginagawa natin palagi, kailangan cold fill siya. So, papalamigin po natin yung ating film bago tuklapin. Para hindi siya sumama ulit dun sa film. Yan. So, punas-punasan nyo. Para malamig na siya. Yan. Tanggalin nga natin daw. Para mas mabilis. So, yan mga kaprinting. Hindi pa natin natutuklap pero kita nyo. Ang ganda po ng print ng DTF talaga. At yan, kung ganyan yung mga design nyo, photographic is pwedeng-pwede po talaga. Walang imposible sa DTF. Yan. Okay, pantay naman na siguro yung press ko, no? Yan. Okay. So, teka lang. Baka malamig na siya. Tuklapin na natin para mas maganda. Ayan, okay na. Wow. Parang branded shirt talaga pagka ano. Yan sa mga nagko-clothing line. So, napakaganda na itong DTF. Like, may re-recommend talaga. Tingnan nyo mga ka-printing, oh. Mukhang branded shirt po siya. Tsaka tignan nyo po yung tinatawag nating half tone. So, kayang-kaya yan ni DTF. Ay, sa silk screen na mahirap to, yung mga ganitong design. So, yan sa DTF po, simpleng-simple lang mga ka-printing. Kayang-kaya niya yan. Kahit sobrang liit na. Ayun, may gatuldok nga dito pero kuwang-kuha pa rin ni DTF. Ayan. So, i-press pa natin siya ulit ng isa pa mga ka-printing. So, kahit 5 seconds na lang po yung second press natin para mas kapit na kapit siya, mas matibay. Yan. So, Teflon ulit. Then, 5 seconds. Yan. So, press. Yarn. Ayan, meron na kayong ayan. Sa mga fan ng Lebron dyan, ito. Ang ganda nito. Ayan, no? Tsaka isa pang kinamaze ko dito sa DTF, kahit ba natin nyo po yan mga ka-printing, hindi siya magbabakbak. Babalik lang po ulit yung hinihigit nyo, yung para siyang rubber. Ayan. So, ganyan kaganda po si DTF. So, sa mga gustong mag-avail ng DTF package, so meron kaming mga in-offer dito mga ka-printing sa Pop Trade. So, meron tayong mga packages for starter. Ayan. So, pwede pong hingin nyo yung list sa amin. So, may kasama na yung Melt Pro, meron tayong Vent Pro, may A4 tayo na na DTF printer. So, L805 po yun mga ka-printing. At yan, kung gusto nyo yung A3, so L1800 converted po. Ayan, okay. So, babalik na ba tayo kay Kuya Dan? Ayan na. Ayan, okay. Ayan mga ka-printing, nakita niyo po, no, na maganda siya, kayang-kaya ng ano, isa sa kagandahan ng off mo yan kay. Ayan, okay na. Thank you, Ja. Thank you. Ayan. So mga ka-printing, nakita niyo na no, na yung ginawa natin dito sa ating sundan nyo lang yung proseso na yun mga ka-printing, no. Baka may mas maganda kayong technique, no. So para dun sa mga baguhan lang na makagaya namin, no,
na magaling mag-cut, copy, paste. Ayun lang, kung makita nyo lang naman ginawa ko cut, copy, tsaka paste na mga printing. Hindi kami talaga mga pro graphic artist. Alam ko marami pa sa inyo mas kayang gawin, mas maganda doon. So, yung ginawa lang namin yung para doon sa pinagbigyan natin yung request ng mga bagong DTF, bagong pumapasok sa DTF. Karamihan kasi ng mga bagong pumasok din sa DTF, talagang zero know-how pa sila sa printing. First time nila mag-print. Nakita kasi nila yung na ganun yung proseso mas madali na kasi dati medyo nahihirapan pa sila, nagpe-print and cut, no, seal screen lang na-achieve yung mga gusto nilang design. Napakahirap mag seal screen. Tsaka Talagang ibang klase yung mga magagaling talaga yung mga artist ng silk screen. Tsaka yun pag gumagamit tayo ng vinyl for t-shirt, minsan ang detalye nung nung ikakat mo. Oo. Tapos mahirapan ka magtututuklap nun, mga kaprinting. Minsan sumasama pa yun. So ayan, sa DTF mahirap. din nyo po problemahin yan, Okay, mga so kaprinting. nag-comment si Sir J sa Monte, no, mga late na to. Sabi ni Sir J, pa-shoutout po sa Team Never Heard and Kaga Team Axie Infinity Team Laguna, Bulacan. Yan, Oy, shoutout Axie po. Infinity, oh. Sir, naglalaro din ako, Axie Nation. Nasa Ayan, mga Axie player Nation ng ng grupo Axie ko. Axie Nation naman kami. No. Yan. Yan si Sir Don, Ikaw mag-Axie ka na din. Invest ka na. Wala tayong investment. Scholar lang tayo, wala tayong pang Scholar muna, scholar. Wala tayong pang bili ng cash nun eh. Ayan, si Sir Don Apil. Good day, Pops. Ask ko lang paano maisagad ang peak. Nag-try ako dati, parang nagagasgas ang ink sa top and bottom. Sir, actually yung design na print namin, sir, no, niliitan talaga namin ng kaunti pa, no, sa ginawa namin dito kasi kailangan talaga natin lagyan sa gilid. So hindi ko na napakita kanina, mga ka-printing, no, kung anong size lang talaga yung kailangan natin. Pero marami naman kami mga live doon na talagang nililimitahan namin yung size. Kasi may naka-ready print na kami doon, sir. So hindi ko na naipakita, siguro na-miss ko, no, pasensya na po. Sir, ND Gonzales, how much po ang DTFK? Ayun sir, yung sinabi ko po kanina, yung mga gustong bumili ng DTF. So, meron po kaming mga packages po, sir. So, meron tayong Supreme Package A. So, yun talaga yung pang starter po. So, yun po ay may yung unit na L1800 or L805 na converted. Then, may kasama na po yung Melt Pro. So, marami po yan, mga ka-printing. Kung gusto nyo makita lahat-lahat ng packages namin na best offer namin. So, yun po, i-message nyo kami. Then, bibigay din po namin yung complete price list po niyan. Ayun, si nagla-live pala si Sir Jay sa Monteno. Hindi natin nabasa. From Boss Bugo Gaming, no? Ayan, Mukhang streamer to ng Axie. Sir, papanoorin kita. Lagi ko pinapanood si Joe Balls eh. Ayan, mga Axie. Galing Ayan, na, no? di pa Lagi di nasa pa alam. number 1 yun eh. Wala pa kayo dito sa Axie. Si Sir, ano to? Sir, Yan, Sir Demi Yam. No? Anong brand ng t-shirt ang gamit nyo po? Ayan, sir, ang ginamit natin ay Yalex na black. Pero nung prininta ni DTF, Yalex, mukhang branded na yun. Yalex Red Label po yung ginamit namin. Oo. So, mga ka-printing, no, maraming salamat sa inyong patuloy na baka hindi na namin mabasa iba pang comment. Di kasi napasok. Nag-i-stock up kayo eh. Nag-stock up Baka may mga tayo. comment pa dyan or ano. Kung wala naman, okay lang. Pero kung meron pa man, nangingi kami ng paumanin, delay po talaga yung pagpasok dito sa aming walang lumalabas. Actually, kanina pa walang lumalabas. Bigla lang meron ngayon nung ni-refresh ko ulit. So mga ka-printing, no, kami po ay Magpapaalam. nagpapasalamat sa inyo ng marami sa patuloy na pagsuporta at pag-request. No, request lang kayo ng mga pwede namin i-live, mga ka-printing. Lalay Basta na kaya po namin natin gagawin po natin yan dito, mga ka-printing. So kami po ay mga ka-printing, nagpapasalamat muli sa inyong patuloy na suporta sa Pop Trade Enterprises. Babalik po ulit kami bukas, mga ka-printing. Hindi na natin patatagalin din para po yung mga bago na node ay mare-review pa. No? Kami po ay magpapaalam na, mga ka-printing. God bless your businesses and Happy happy printing. printing! Babalik ako doon, kay. Diyan ka lang.